Kaibigan, na-experience mo na ba na magkamali ka o makagawa ka ng kasalanan o mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos? Kahit na alam mo ika'y mananampalataya na o ikaw ay Kristiyano na, yung tipong nagdadasal ka, nagbabasa ka ng Bible, pero may nagagawa ka pa rin kasalanan at pagkakamali na labag sa Diyos. Tapos bigla mong may isip o matatanong sa sarili mo, Kristiyano pa ba talaga ako? Bakit nagkakasala pa rin ako? Bakit nakakagawa pa rin ako ng mga maling bagay? Kaibigan, kung nararanasan mo yan, hindi ka nag-iisa. Dahil ang totoo, kahit tayo tumanggap na kay Jesus, hindi ibig sabihin ay perfecto na tayo. Mayroon pa rin tayong laman, yung sinful nature na makasalanang likas na gustong bumalik sa dating gawain. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 8, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya kahit mananampalataya, maaari pa rin magkasala. Pero may malaking pagkakaiba. Ang dating nagkakasala na walang pakialam, ngayon ay nagkakasala pero may pagsisisi at may conviction na. Ibig sabihin, kapag tunay kang kay Kristo, hindi ka na komportableng mabuhay sa kasalanan. Si Haring David nga, isang taong tapat sa puso ng Diyos, pero nagkasala siya, nangalun niya at pumatay. Pero nang siya ay nagsisi, umiyak siya sa Diyos at sinabi sa Psalms chapter 51 verse 10, likhaan mo ako ng isang dalisay na puso o Diyos at bagong espiritu ang itanim mo sa loob ko. Hindi siya nagtago sa kasalanan. Humingi siya ng kapatawaran at pinatawad siya ng Diyos. Pinapakita nito na ang tunay na mananampalataya ay hindi perpekto, pero nagsisisi at bumabalik sa Diyos. Dahil kaibigan, hindi natin kayang labanan ng kasalanan sa sarili nating lakas o kakayanan. Pero kaya natin ito sa tulong ng Espiritu Santo. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 16, kaya't sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo tutugunin ang mga nais ng laman. Ibig sabihin, kapag pinili mong mamuhay sa kalooban ng Diyos, sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagsunod sa kanyang kalooban, unti-unting mawawala ang dating mga ugali at kasalanan na bumibihag sa iyo. Hindi ibig sabihin ay hindi ka na matutukso, pero sa bawat tukso may paraan ng pagtakas. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang tukso na dumating sa inyo na di karaniwang sa tao. Ngunit tapat ang Diyos na hindi niya ipapahintulot na kayo'y tuksuin ng higit sa inyong makakaya, kundi sa tukso ay magbibigay din ng daan upang ito'y inyong matiis. Ang sekreto ng tuluyang paglayo sa kasalanan, patuloy na relasyon sa Diyos, mga kaibigan. Hindi sapat na minsan lang manalangin, na minsan lang magbasa ng mga salita, na kung kailan lang natin gustong pakinggan ang kanyang mga salita. Kundi kailangan araw-araw tayong lumapit sa kanya, humingi ng lakas, manahan sa kanyang salita. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng marami. Sapagkat kung wala ako, kayo'y walang magagawa. Kapag konektado ka kay Jesus, mas madali mong maririnig ang kanyang tinig kaysa tukso ng mundo. Kaibigan, pagiging Kristiyano ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, hindi sa pagiging handang bumalik sa Diyos sa tuwing tayo nadadapa. Sabi nga sa Proverbs 24:16, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal ng makapito, ngunit bumabangon muli. Ang tunay na mananampalataya ay bumabangon, nagsisisi at patuloy na lumalakad sa biyaya ng Diyos. Kaya huwag kang sumuko, kaibigan. May pag-asa sa bawat paglapit mo sa Kanya. Patuloy ka lang lumapit at magtiwala sa Diyos at sa Panginoong Jesus. Dahil hindi ka niya pababayaan at tatalikuran kailanman. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless everyone.